So, pwede, ayan, may mga bagong opportunities pa mga kapiksi. So, huwag kayong matakot. Hindi porket naloko kayo before or na-backstab kayo before. Magkakaroon kayo ng second chance mga kapiksi para makarecover. Ayan, no? Kumbaga parang may other options na ibibigay sa'yo sa universe. Kumbaga parang sinabi niya, okay, so hindi to nag-work sa'yo. Ito naman yung subukan mo. Okay, itry mo to. Baka nandito yung swerte mo. So, may mga ganong klaseng offer sa'yo sa universe. So, i-mind nyo to guys, no? Mind second chances, mind recovery, mind opportunities, no? I-mind nyo to kasi talagang hindi pa sarado at saka hindi pa huli ang lahat para sa'yo para makabangon ka ulit. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong September 16 to 30 para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, napakaganda ng mga mensahe sa inyo guys, no? Kasi ibig sabihin nito, may mga nagaganap sa buhay nyo na hindi nyo naiiwasan, and more often than not, ito yung nakatadhana na mangyari sa inyo. Whether this is positive or negative mga kapiksi, ito ay kumbaga parang nakatadhana siyang mangyari sa inyo. So, you have to accept it mga kapiksi, no? Kasi pag negative siya, ibig sabihin whether negative siya or positive, may mga lessons na kaakibat yan, okay? So, syempre, pag sa mga negative na sitwasyon or pangyayari, you have to take note, no? Yung mga lessons na natutunan nyo. Ganun din sa positive mga kapiksi para sa future nyo or sa present nyo hanggang future, maiwasan nyo na magkamali ulit. Maiwasan nyo na gawin ulit yung mga negative na yun para sa future mas maging maganda na yung resulta sa inyo. Sabi ko naman sa inyo guys, everything is changeable and malleable. Ibig sabihin lahat pwedeng magbago. Hindi siya fixed, hindi siya permanent yung mga bagay na nangyayari sa atin. They are just meant to teach us lessons. Parang sa eskwelahan, di ba? Pag sa school, ibibigay muna ni teacher yung lesson sa inyo. Tapos tsaka kayo mag-e-exam, magte-test para titingnan kung natutunan nyo ba yung leksyon. Sa totoong buhay, baligtad mga kapiksi. Test muna, di ba? Pagsubok muna, tapos tsaka nyo marirealize kung ano yung lesson na kaakibat ng mga pagsubok na yun. So that's what's happening sa inyo right now. And again guys, whether positive yan or negative, you have to accept them. And it's a win-win situation para sa inyo kasi kayo naman yung matututo ng leksyon mga kapiksi. Alright? And for some of you, no, nandun kayo sa healing stage mga kapiksi, whether it's physical, mental, emotional or spiritual, mga kapiksi, very important na pinagbubuhusan nyo ng atensyon at panahon yung inyong kalusugan. Pagdating sa health guys, no, palagi kong ina-advise na magpatingin sa mga doktor, magpakonsulta sa mga manggagamot, sa mga professional kasi sila yung may kakayahan na mag-diagnose ng mga nararamdaman nyo and magbigay din ng karampatang lunas. And wag na wag nyong iti-take for granted yung inyong kalusugan guys. Sabi nga, health is wealth, diba? Mas importante pa yan kesa sa pera mga kapiksi. So, wag na wag nyong iti-take for granted yan. Isa lang ang ating buhay, isa lang ang ating katawan. So, make sure na inaalagaan natin siya mga kapiksi. And lahat ito ng aspeto guys, no? Mental, emotional, physical, and spiritual. Dapat lahat yon inaalagaan natin guys. Alright? So, yeah. Yan yung mga messages para sa inyo Leo. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung mga
ganap sa buhay nyo ngayong September, guys. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. Marami kayong matututunan and magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal, mga Kapiksi, hanggang September 31. So mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, guys, no? Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-email lang kayo sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Leo, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. Nakikita na natin yung mga emotional pain nyo na pinagdadaanan. Kaya meron kayong healing energy dito, mga Kapiksi. Okay? Dahil may mga emotional pain na pinagdadaanan kayo, may mga sugat kayo dahil sa betrayal issue, mga Kapiksi. Meron nag-betray sa'yo. Somebody have betrayed you, backstab, ganyan. Sinaksak pa talikod. For some of you, I'm sensing na this is more on pwedeng business, negosyo. Kung let's say, for example, meron kayong business partner. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Meron kayong business partner or investment partner, ganyan. Parang inisahan ka nitong person na to. Pwede natin sabihin na iniscam ka, ganyan. Or inisahan, no? Nilamangan, Kapiksi. Para mas marami yung gains niya kesa sa'yo. Kumbaga parang hindi ko alam kung sinolo niya yung kita, ganyan, pero parang mas nag-gain siya kesa sa'yo. So, this is betrayal issue pagdating sa kaperahan or sa negosyo, mga Kapiksi. Pwede nyo naman itong idaan sa legal na, alam niyo yun, kung meron kayong mga legal na kontrata or kasunduan, di ba? Usually, pag business, syempre, may mga legal papers yan. So, kung gusto nyong ma-resolve, diba? Pwede nyo naman daanin sa mga legal matters, mga Kapiksi, para ma-settle nyo. Otherwise, baka pwede kayong mag-settle ng pag-uusap, ganyan, hanggang sa maayos nyo yung issue nyo with this person, mga Kapiksi. Pero yun kasi yung nakikita natin, this is more on pera issue, guys. Pwede rin na let's say for example, malapit na kaibigan, inisahan ka sa pera, inutangan, hindi binayaran, or pwedeng sinaksak ka talaga ng patalikod, backstabbing na parang tinrider ka, Kapiksi. Pwede rin sa romantic relationship, pero I don't sense na more on romantic siya, no? Feeling ko talaga more on money issues to with other people. Pwede rin na kamag-anak sometimes may mga kamag-anak na ganun, di ba? Yung parang lalamangan ka pa. Kamag-anak mo na nga. Kamag-anak mo na nga, kadugo mo na nga, di ba? Tapos lalamangan ka pa. So may mga ganun talaga. Yeah. Pero nakikita natin yung iba sa inyo, no, parang pinapalampas nyo na lang. Actually, kasi pag pera naman, madali lang kitaan yung pera, di ba? Pwede nyo naman siyang mabawi sa ibang paraan. Pero yung iba kasi parang nagkakaroon ng galit, no? Nagtatanim kayo ng galit or naiinis. Syempre, normal na human emotion yun kapag nilamangan kayo, di ba? Sino ba naman matutuwa nun? Tinulungan mo na, tapos denggoyin ka pa. Syempre, normal lang na magalit. Pero, kung masisettle nyo, isettle nyo na lang, mga Kapiksi. Aside from that, nakikita naman natin na nakabangon naman kayo on your own. Pero feeling ko, parang nagsasarili na kayo. Kasi parang may trauma na kayo na ayaw nyo nang makipagsosyo, ayaw nyo nang magtiwala sa ibang tao kasi nga, na-backstab na kayo.
or na naloko na kayo before. Pero hindi siya nagiging showstopper sa inyo. Kumbaga parang hindi pa rin kayo sumusuko, hindi pa rin kayo tumitigil, gusto nyo pa rin subukan or mag-attempt na I don't know, mag-business or mag-freelance, ganyan, or maging independent na lang pagdating sa inyong kabuhayan naman. Sinusubukan yung bumangon mula dun sa pagkakalupaypay nyo para makabawi kayo, mga kapiksi. For some of you, may mga magagandang balita din nga na dumadating sa inyo na may kinalaman sa kaperahan. Pwedeng, yung iba, parang feeling ko merong offer of help, no? Parang may tumutulong sa inyo, may nag-offer sa inyo na, sige, tulungan kita, ganito yung gagawin mo, ganyan. Yung iba, literal naman na emotional support na sinasabi sa inyo na, okay lang yan, kaya mo yan, malalampasan mo yan, etc. And yung iba naman sa inyo, parang gusto nyo pa rin mag-try again, no? Parang nararamdaman natin na gusto nyo mag-independent, pero at the same time, nandun na rin yung takot. So, pwede, may mga bagong opportunities pa, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot. Hindi porket naloko kayo before or na-backstab kayo before, magkakaroon kayo ng second chance, mga kapiksi, para makarecover. Ayan, no? Kumbaga parang may other options na ibibigay sa'yo sa universe. Kumbaga parang sinabi niya, okay, so hindi to nag-work sa'yo. Ito naman yung subukan mo. Okay, itry mo to. Baka nandito yung swerte mo. So may mga ganong klaseng offer sa'yo sa universe. So i-mind nyo to, guys, no? Mind second chances, mind recovery, mind opportunities, no? I-mind nyo to kasi talagang hindi pa sarado at saka hindi pa huli ang lahat para sa'yo, para makabangon ka ulit. Mas magaling na kayo mag-handle ng pera ngayon, mas marunong na kayo kumpara before, mga kapiksi, and natuto ka dun sa mga pagkakamali mo, sa mga mistakes mo, lalo na dun sa nanloko sa'yo. So, in a way, nakatulong siya sa'yo. Pero, yun nga, parang medyo stagnant ka, parang hindi ka makapag-decision, indecisive yun. Pag sinabing indecisive, mga kapiksi, hindi makapag-desisyon, okay? Kasi parang you are torn between yung past mo and yung present circumstance. Kumbaga parang matimbang sa'yo yung paano kung maulit-ulit, paano kung hindi ulit maging maswerte, paano kung malasin ulit, paano kung maloko ulit. May mga ganun kang tanong, guys, no? So, it's very important for you to move on from your past. It's a different story, and pwede ka naman mag-create ng bagong story mo na everything is working out in my favor, magiging ma-okay din ang lahat sa akin, makakabangon din ako, makaka-recover din ako, God is with me, the universe is with me, I have a lot of opportunities, marami pa akong pwedeng marating, hindi ako titigil at hindi ako susuko. Okay, so i-affirm nyo yun, sabihin nyo yung sarili nyo para talagang lumakas yung loob nyo and hindi kayo sumuko, mga kapiksi, kasi sayang naman tong mga second chances na inaalok sa'yo ng universe kung iyong palalampasin lang. Alright? Okay, so comment down below, Leo, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating September love life, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.